Mga balitang gigising sa inyong pagkakahimbing. Pupukaw sa inyong pananaw sa mga isyu ng lipunan sa araw-araw. Ito ang Hataw Balita. Ganap na pong alas 4:49. Magandang umaga. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, 19 ng Oktubre 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ang po si Diyos Riao. At ako naman si Rina Villamor. Narito na po ang mga humahataw na balita. NDRRMC naka-red alert na bilang paghahanda sa pananalasa ng Bagyong Lawin. Klase sa mga lalawigang dadaanan ng bagyo, kanselado na. Pangulong Duterte dumating na sa China para sa 4 na araw na state visit. Pagdalaw sa Filipino community, unang gagawin ng Pangulo. Korte Suprema, walang inilabas na desisyon sa Marcos burial case. Status quo anti-order, muling pinalawig. Ninoy Aquino International Airport muling napabilang sa listahan ng worst airports sa Asia, ayon sa isang travel website. At teenager na mayroong very rare benign bone tumor, matagumpay na naoperahan sa tulong ng Serbisyong Kasangbahay at De Los Santos Medical Center. Una po sa ating mga balita, naka-red alert na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa posibleng pananalasa ng Bagyong Lawin sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Brian De Paz. Pinayuhan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang nasa mahigit 6,000 pamilya mula Region 1, 2, 3, 5 at Calabarzon na huwag munang umalis sa mga evacuation center. Ang mga nasabing evacuee ay inilikas dahil sa pananalasa ng nagdaang Bagyong Karen. Ayon sa NDRRMC, dahil tinatayang mas malakas ang Bagyong Lawin na inaasahang dadaan muli sa Northern Luzon, maiging huwag munang bumalik sa kani-kanilang tahanan ang mga nasabing pamilya. We still have 6,201 families or 23,450 evacuees. Ito mga nasa loob ng mga evacuation centers na yung iba galing pa kay Typhoon Karen, tapos yung iba naman ay nagsimula na as part of their early evacuation. Nagkaroon muli ng meeting ang Pre-Disaster Risk Assessment Core Group sa pangunguna ni NDRRMC Executive Director at Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ricardo Halad. Dito inilatag ang paghahanda ng bawat ahensya ng pamahalaan at ang paglikas sa mga residenteng nasa low-lying at mountainous areas. The IRG has activated disaster monitoring and risk reporting system. DSWD has repositioned relief goods as early as yesterday. And we are still considering additional repositioning. Samantala, sinabi ng NDRRMC, nagpapatuloy pa ang clearing operation sa mga reyon na nasira ang mga kalsada sa nagdaang Bagyong Karen, habang patuloy ang validation sa umano'y 5 nawawala at 3 casualties. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Kinansela na ang pasok sa mga paaralan sa ilang lugar sa bansa dahil sa posibleng epekto ng Bagyong Lawin.
Walang pasok sa lahat ng antas ngayong araw sa lalawigan ng Ilocos Norte, Cagayan, Benguet at Isabela Province, maliban sa bayan ng Santiago at Ilagan, Isabela na hanggang sa October 21 pa ang class suspension. Wala na ring pasok mula ngayong araw hanggang sa October 21 sa Apayao Province at sa Licuan, Baay sa Abra. Samantala, patuloy na lumalakas ang bagyong Lawin habang papalapit ito sa Northern Luzon. Alamin po natin ang detalye mula kay Ray Pelayo na nasa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ray, good morning. Good morning, June. Good morning, Kuya Daniel. Sa ating mga kasambahay, hindi natitinag yung lakas nitong bagyong Silawin habang papalapit sa may area ng Luzon. Kaninang alas 3 ng madaling araw, ito'y namataan ng Pag-asa sa distansyang 590 kilometers sa may silangan ng Kasiguran, Aurora at 650 kilometers sa may silangan naman ng Baler, Aurora yan. At taglay ngayon, lakas ng hangin 195 kph at yung pagbugso ay aabot sa 240 km per hour. Pumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 24 na kilometro kada oras. Karamihan dun sa mga lugar sa northern at central Luzon ay nakataas ang babala ng bagyo, pero particular na tinutukoy ng Pag-asa itong area ng Cagayan, Isabela, yung Northern Aurora at yung area ng Apayao at Ilocos Norte. Mamayang gabi, ang ayon sa Pag-asa, posibleng mag-raise sila ng up to signal number 4 and signal number 5 sa mga lugar na yan dahil sa lakas nga nitong bagyong Silawin. Maaari na maabot nito yung super typhoon category, which is more than 220 km per hour. Kaya yung ating mga kasangbahay dyan sa area ng Northern Luzon, lalo na sa may area ng Cagayan, Apayao at Ilocos Norte, yan yung mga lugar na posibleng ragasain nitong bagyong Silawin ngayong gabi hanggang bukas yan ng early morning, kung saan tinataya na yung pinakamata ng bagyo ay tatama sa may area ng Cagayan. Ito yung kauna-unahang bagyo, June, na posibleng mag-raise ang Pag-asa ng signal number 4 at signal number 5 sa taong 2016 mula nang i-revise ng Pag-asa yung tropical cyclone warning signal nila. At kinukumpara nga kahapon, June, kung doon sa kanilang press briefing kahapon dito sa Pag-asa, kinukumpara kung kaya bang, posible bang maabot itong bagyong Silawin yung lakas ni Yolanda. Si Yolanda, yung kanyang pinaka-maximum sustained winds ay umabot sa 235 km per hour. Ito ngayong si Lawin ay nasa 195 kph na, pero meron pang distansya sa ating bansa. So, maaari na dumikit doon sa lakas na taglay nitong bagyong si Yolanda. Ang magkakadiferensya lang siguro yung pinakabilis ng dalawang bagyo, dahil si Yolanda umabot ng halos 40 kph yung kanyang bilis at ito namang si Lawin ay nasa 25 kph ngayon. So yun ang ating tinitingnan kung magdidikit ba yung naitala ni Yolanda at itong magiging lakas at bilis ng bagyong Silawin. June? Ray, pagka sinasabing ganyan na kung ikukumpara mo nga doon sa bagyong Yolanda, ito'y mabagal. Pero tingin mo ba dyan, ano ba sabi ng Pag-asa, ito ba ay mas matindi ba ang pananalasa nito pagka mabagal ang bagyo, Ray? Kung pag-uusapan yung storm surge, June, ay maaaring hindi ganun kataas kamukha nung kay Yolanda, dahil ang nagbibigay ng mas mataas na storm surge yung kombinasyon ng bilis at lakas ng hangin. Kagaya ni Yolanda na nagrumagasa dyan sa may area ng Tacloban, nagdulot ng umaabot sa mahigit sa 7 metro yung storm surge na naidulot dyan sa mga lugar sa malapit sa Tacloban. At ito namang si Lawin nasa 25 kph, so hindi pa natin alam kung mas bibilis pa ito. Pero kung mas matagal sa isang lugar, kahit na yan ay 200 kph lamang o 220 kph, definitely destructive yan at posibleng makasira yan ng mga bahay, lalo na yung gawa sa light materials. At kung konkreto man ang iyong bahay, pero yung iyo namang bubong ay posibleng matungkab o liparin. At may mga pagkakataon nga, yung mga puno ay posible talagang mabunot sa lakas ng hangin, June. Pero may possibility pa ba, Ray, na mag-iba ito ng direksyon?
Well, sa ngayon, medyo close na siya. Hindi na ganun kalaki yung chance. Mas malaki yung chance talaga, June, na ito'y tumama, yung pinakasentro ay maglandfall o tumama sa may area ng Cagayan. Doon sa mga nakaraang briefing sa atin ng Pag-asa, yun pa rin yung kanilang mas malaking chance, June, na sinasabi sa atin. Okay, maraming salamat, Ray Pelayo, nagulat mula sa Pag-asa DOST. Madalas namang naapektuhan ng sama ng panahon ang bayan ng Rodriguez Rizal dahil sa pag-apaw ng ilog malapit dito. Kaya naman ngayon pa lamang ay naghahanda na ang mga residente dito sa posibleng epekto ng bagyong Lawin sa kanilang lugar. Narito ang hataw na balita ni Jenica Cruz. Nangangamba ang mga residente ng Rodriguez Rizal na lubhang maapektuhan din sila ng pananalasa ng bagyong Lawin dahil sa lawak ng sakop at posibleng paglakas pa nito. Tinatayang nasa 100 pamilya sa barangay San Isidro sa bayan ng Rodriguez ang maaaring maapektuhan ng posibleng pag-apaw ng ilog kapag bumuhos ang malakas na ulan. Kaya naman ngayon pa lamang ay naghahanda na ang mga ito. Naka-ready na kami. Pag tag-ulan na, wala na. Pag level 3, level 4 na, yung nag-ikot-ikot dito, wala na, pina-ready na yung mga tao para maka-evacuate. Ayun, nag-signal na dito mga volunteer brigade o tanod. Wala, naka-ready na kami. Unahin namin yung mga bata pag-evacuate. Kaya, ang ginawa na lang din namin, meron kaming QRT, yung Quick Response Team ng barangay. Kasi naniniwala kami na yung mas maagap na pagtugon, paganahan doon, yung early warning para mailikas na yung mga tao doon sa school. Naka-alerto na rin ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa bayan upang maasistihan ang mga residente. Nakahanda na ang mga evacuation centers at nagpreposition na ng relief goods sa munisipyo. Yung pang flood namin na equipment, nakabasta naman lahat. Every time naman kasi mayroon kaming mga monitoring pagdating sa bagyo o pagbabaha. Binibigyan rin namin ng information ng mga barangay captains para sabihan yung community. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, Rizal. Inihanda na ng local government officials ng Cordillera Administrative Region ang mga kakailanganin sa posibleng epekto ng bagyong Lawin sa rehiyon. May hataw na balita si Grace Doctolero live. Magandang umaga, Grace. Administrative Region sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng bagyong Lawin, kaya naman puspusan na rin ang paghahanda sa rehiyon upang maiwasan ang matinding pinsala. Kaya naman kahapon ay nagpulong na ang local government unit sa Cordillera Administrative Region sa posibleng epekto ng bagyong Lawin sa rehiyon. Kabilang na dito ang lalawigan ng Benguet, Abra, Apayao, Kalinga. Ilan sa mga napag-usapan ay ang karagdagang relief goods at gamot na ihahanda para sa mga residente sa rehiyon na maaaring maapektuhan ng bagyong Lawin. Samantala, nakahanda na rin ang rescue teams at equipment ng Police Regional Office Cordillera na bibiyahe patungo sa lalawigan ng Apayao. Humiling ng augmentation ang LGU ng Apayao dahil sa kakulangan ng maito ng gamit at manpower. Sa Baguio City naman ay inabisuhan ng mga motorista na aakyat at bababa ng City of Pines na iwasan mo ng dumaan sa Cannon Road dahil sa posibleng pagguho ng lupa at rock slides. Ayon sa mga otoridad, malambot pa ang lupa sa Cannon bunsod ng nagdaang bagyong Karen kaya malaki ang posibilidad ng pagguho nito. Nakahanda na rin ang mga multipurpose hall at mga paaralan sa lungsod na maaaring gamitin na evacuation center ng mga residente maapektuhan ng bagyo. Sa ngayon, June, ay tahimik pa dito sa Baguio City. Samantala, inaasang mamaya ay maglilibot ang mga barangay official sa kanilang lugar upang magbigay ng abiso sa mga residente tungkol dito sa bagyong Lawin. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Grace Doctolero. Sa iba pang balita, target ng Department of Health na maipasok bilang inpatient sa Mega Drug Rehabilitation Center sa Nueva Ecija ang 1 hanggang 2% ng mga sumukong drug dependents sa buong bansa. Narito ang hataw na balita ni Rosalie Cos.
Nasa 770,000 na ang bilang ng mga sumukong drug dependent batay sa pinakahuling tala ng Department of Health. Ngunit hindi lahat ng ito ay kinakailangang ipasok sa Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center. Ayon sa DOH, 1 hanggang 2% lamang o katumbas ng halos 8,000 sumukong drug dependent ang maaaring ipasok sa Mega Drug Rehab Center sa Fort Magsaysay sa Laur Nueva Ecija na nakatakdang buksan sa susunod na buwan. We estimate that 1 to 2% of the drug surrenderers need residential drug rehabilitation or inpatient care. The rest will be referred either to a community-based program or an outpatient rehabilitation program. Tuloy-tuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng DOH sa mga lokal na pamahalaan kaugnay ng pagsasanay ng nasa 1,000 health professional at mga frontline doctor. Sila ang mag-a-assess kung qualified ang isang drug surrenderer na maging inpatient o isailalim sa community-based rehabilitation program. Gumawa rin ng training modules ang DOH na magiging batayan sa mga komunidad sa pangunguna ng LGU, katuwang ang iba pang non-government organizations. Linggo-linggo ang gagawing monitoring ng DOH sa mga activity ng drug surrenderers. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Hindi pa matiyak ng pambansang pulisya kung kailan may uwi sa Pilipinas ang Munoy Eastern Visayas drug lord na si Kerwin Espinosa. Narito ang hataw na balita ni Leia Ilagan. Limitado ang galaw ng mga tauhan ng Philippine National Police Anti-Illegal Drugs Group na nasa Abu Dhabi na siyang nag-aasikaso ng pag-uwi sa bansa ni Kerwin Espinosa. Ayon kay PNP PIO Chief Police Senior Superintendent Junardo Carlos, hawak na ng Ministry of Interior si Kerwin at iniimbestigahan pa kung may nilabag itong batas sa nasabing bansa at kung sino ang naging kasabwat nito para makapasok sa Abu Dhabi. Posibleng magkaroon ng delay sa kanyang deportation. And in the interview again with Ambassador Bingno, sinusubukan niya through the foreign ministry na ma-access si Kerwin para matanong din, matingnan din yung kung ano yung estado ni Kerwin while in the custody of the Ministry of Interior. Gayunman, gumagawa na ng paraan ang Philippine Ambassador to the UAE at ang mga tauhan ng AIDG para agad na maibalik sa Pilipinas si Kerwin. Oras na maiuwi ng bansa ay ididiretso ito sa kulungan upang isailalim sa investigasyon ng AIDG nang madetermina kung maaari itong maging witness sa illegal drug operation tulad ng sinasabi ng Department of Justice. Yung investigator on case or the unit that will be handling the investigation may give us the recommendation and the chief will look into that. Pagkatapos nito ay saka siya ibabalik sa korte sa Leyte na naglabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Pinalitan na ng Philippine National Police ang terminong ginagamit sa kanilang official documents bilang pantukoy sa mga drug suspects na nasasawi sa mga lehitimong anti-drug operations. Sa pinakahuling datos ng Upland Double Barrel ng PNP, tinanggal na ang salitang killed at pinalitan ito ng neutralized. There's no intention on the part of the Philippine National Police to kill the suspect, nananlaban. The intention is to protect oneself. So the effort of the PNP is really to just to neutralize the suspect that directed a threat to life of the peace officer and also to the general public. Samantala, batay sa datos ng PNP mula July 1 hanggang October 18, umabot na sa mahigit 1,600 ang na-neutralize o nasawing drug suspects matapos umanong manlaban sa mga pulis. Halos 30,000 naman ang mga naaresto at higit sa 700,000 na ang mga drug users at pushers ang sumuko na sa mga otoridad. 13 pulis at 3 sundalo ang nasawi sa anti-drug operations.
Nagtamo ng 3 tama ng bala ang isang lalaking hinihinalang drug pusher sa Tondo, Maynila matapos makaengkwentro ng mga pulis. May hataw na balita si Jericho Albano live. Good morning, Jericho. June, nahandusay ang isang hinihinalang drug pusher matapos umanong manlaban sa mga pulis sa isinagawang buy-bust operation sa Almeda Street sa Tondo, Maynila kagabi. Natunugan umano nitong mga operatiba ang kanyang katransaksyon sa 200 pisong halaga ng shabu, kaya ito bumunot ng baril at pinutukan ang mga otoridad. Kaya't napilitan na din na paputukan ng mga pulis ang suspect. Sa isinagawang investigasyon ng scene of the crime operatives, 3 tama ng bala ang ikinamatay nito. Kinilala ang napatay na si Rizalde Alvarez. Ayon kay Kagawad Zami Kabantog ng Barangay 266, dati nang sumuko sa Oplantokhang ang suspect at isa ito sa mga kasama sa drug watch list ng barangay. Sa kabila nito, hindi umano ito tumigil sa kanyang illegal na gawain. Na-recover sa suspect ang 38 na kalibre ng baril, 3 sachet ng hinihinalang shabu at drug paraphernalia. Yan ang ating nakalap na balita mula rito sa Maynila, June. Maraming salamat, Jericho Albano. At para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Monica Veralio. Yes, Mon, good morning. Hello, Rina. Good morning. Here are the news from different parts of the globe. Thai Prime Minister Prayuth Chan-o-cha says a regent will stand in until King Phumipon Adulyadeja's son formally succeeds him. Crown Prince Maha Vajiralongkorn has said he wants to be with the people and leave the formal succession later when Parliament invites him to ascend the throne. The world's longest reigning monarch, King Phumipon, died on Thursday of last week at the age of 88, plunging the Southeast Asian nation into grief. Deputy Prime Minister Wisanu Krayangam announced Friday that the head of the Privy Council, Prem Tinsulononda, a former army chief and prime minister, would step in as a regent. The United Nations says Russia's ceasefire announcement will not mean any supplies get into besieged eastern Aleppo, as no guarantees of safety for aid workers have been given yet. Syria's government would also need to overturn its decision last week to refuse to allow aid into the eastern part of the city. Everybody to give us those assurances before it is really immediately useful for us to do anything meaningfully on the humanitarian side. Russia said on Monday that Russian and Syrian forces would pause their attacks on Aleppo for 8 hours on Thursday. UN estimates 275 civilians and 8,000 rebel fighters are trapped in the city. In other news, for the first time, Donald Trump's wife publicly defends him against the growing number of women accusing him of inappropriate acts. James Buntuyan has the details. Donald Trump's wife finally broke her silence, defending Trump against an onslaught of sexual assault allegations. Donald Trump's wife finally broke her silence, defending Trump against an onslaught of sexual assault allegations. Melania Trump publicly defended her husband for the first time after a video of Republican presidential nominee Donald Trump surfaced, bragging about kissing and touching women without their permission. Everything was organized. Why now? Why 3 weeks before the election? And what they're accusing my husband, that is not the person that I know. Trump's campaign was rattled by a series of allegations by at least 10 women about his behavior after a 2005 recording of him surfaced. Mrs. Trump blamed the media of false allegations and called the video recording as boy talk. Mrs. Trump added that although offended, she accepts her husband's apologies. Those words, they were offensive to me and they were inappropriate. And he apologized to me, and I accept his apology, and we are moving on. Mrs. Trump's TV interview aired ahead of the third presidential debate on Wednesday, and as polls show her husband lagging behind his opponent by around 6% according to pollster Real Clear Politics. The third presidential debate will happen this Wednesday at the Las Vegas University as pressure builds up against Trump to deliver a good performance to turn the tide against Democratic nominee Hillary Clinton. James Montuyan, UNTV News and Rescue, Washington, D.C.
And those are the news from around the world this morning. Back to you, Rina. Thank you, Monica, for that global update. Samantala, kumpleto ang ating mga kahuntahan sa Radyo La Verdad. 13:50. Morning! Good morning! Magandang umaga. Ano daw yung good morning sa Chinese? Yeah. China, minus 33, US 66. Yan ang score. Hindi. Diba? Survey. Ano daw good morning sa Chinese? Xiao. Sabi naman ni Doc Joseph, Xiaon. Ganun ba yun? Sabi ni Doc Joseph, hindi ko alam paano talaga i-pronounce. Pero sa tinuro ni Rina, iba naman. Shanghao. Yan. Shanghao. Kasi di ba depende kung Hokkien or Mandarin. Hindi ko alam kung pareho din ba yung greetings nila. Tanong natin kay Doc Joseph. Actually, Mandarin talaga ang yun ang lingwahe ng mga ng mga royalty sa China. At dumating na nga Pangulo natin kagabi doon. Yes. Alas 8:17 ng gabi. Eksakto. At tingnan natin yung mga mangyayari dahil ngayong araw na to, ang nakalagay lang sa kanyang itinerary, mag-speech siya sa Filipino community. Yes. Bukas, ang pakikipag-meeting niya sa Prime Minister at saka sa President, yun, inaasahan yun at saka talagang most expected yung pagtatalakay nila tungkol sa West Philippine Sea issue. Region at Rina, narito mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Bagyong Lawin lumakas pa habang papalapit sa Northern Luzon. Babala ng bagyo nakataas sa mahigit 20 probinsya sa bansa. Pangulong Duterte dumating na sa China para sa 4 na araw na state visit. Pagdalaw sa Filipino community unang gagawin ng Pangulo. Korte Suprema walang inilabas na desisyon sa Marcos burial case. Status quo ante order muling pinalawig. Ninoy Aquino International Airport muling napabilang sa listahan ng worst airports sa Asia ayon sa isang travel website. At teenager na mayroong very rare benign bone tumor. Matagumpay na naoperahan sa tulong ng serbisyong kasangbahay at De Los Santos Medical Center. At yan po mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Ako po si Atty. George Erwin Garcia. Ako si Beth Santiago. At ako naman si Jose Castigador Jr. Balik sa iyo dyan, Kuya Jun at Rina. Maraming salamat at Tony G. Yan po unang paghataw ng mga balita ngayong araw po ng Miyerkules, 19 ng Oktubre 2. Magandang umagang muli mga sambahay, araw na po ng Miyerkules, 19 ng Oktubre 2016. Narito na po ang ikalawang paghataw ng mga balita. Bagyong Lawin lumakas pa habang papalapit sa Northern Luzon. Signal number 5, posibleng itaas ng pag-asa sa ilang lugar sa Hilagang Luzon. Pangulong Duterte dumating na sa China para sa 4 na araw na state visit. Pagdalaw sa Filipino community, unang gagawin ng Pangulo. Korte Suprema walang inilabas na desisyon sa Marcos burial case. Status quo ante order muling pinalawig. At Ninoy Aquino International Airport muling napabilang sa listahan ng worst airports sa Asia ayon sa isang travel website. Posibleng itaas ng pag-asa ang signal number 4 at 5 sa ilang lugar sa Northern Luzon ngayong araw dahil sa inaasahang mas lalakas pa ang bagyong Lawin bago ito tumama o maglandfall sa Cagayan. Alamin po natin ang detalye mula kay Ray Pelayo na nasa Pag-asa Weather Forecasting Center. Good morning ulit, Ray. Yes,
Yes, June. Good morning at good morning sa ating mga kasambahay. Mahigit na sa 200 kilometro itong lakas na hangin, itong bagyong si Lawin, habang ito naman ay patuloy yung paglapit sa may area ng Northern Luzon. Sa forecast ng Pag-asa kaninang 4 a.m. ay namataan si Lawin sa distansyang 535 kilometers sa may silangan ng Kasiguran, Aurora. Taglay ang lakas ng hangin na 205 kph at yung pagbugso ay abot na sa 255 km per hour. Kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 26 na kilometro kada oras. Ngayon ay bumilis ito kumpara doon sa kanyang naging speed kanina at ayon nga sa Pag-asa patuloy pa rin lalakas itong bagyong si Lawin hanggang sa maabot itong super typhoon category. Signal number 2 ay nakataas sa may Cagayan kasama na ang Calayan Group of Islands, Isabela, Northern Aurora, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya at Quirino. Sa loob ng 24 na oras ay mararamdaman po dyan ang 61 to 120 km per hour na lakas po ng hangin. Mas magiging masungit po ang lagay ng panahon sa mga nasabing lugar. Ang Tropical Cyclone Warning Signal number 1 naman ay nakataas sa Batanes Group of Islands, La Union, Tarlac, Pangasinan, Nueva Ecija, nalalabing bahagi ng Aurora, Zambales, Pampanga, Bulacan, Northern Quezon kasama na ang Polillo Islands, Bataan, Rizal, Laguna, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at dito sa Metro Manila ay nakataas na rin po ang signal number 1. Bagamat wala pa po tayo nararamdaman na epekto nitong bagyong si Lawin, subalit ito po ay paunang babala na maaari po tayong makaranas ng 30 to 60 kph na lakas ng hangin sa loob ng 36 na oras. Ayon din sa Pag-asa, maaari na mamayang gabi ay magtaas na nga sila ng signal number 4 at 5 doon sa mga lugar na sa Northern Luzon, partikular yung Cagayan kung saan ina-expect na dyan po tatama o magla-landfall yung mata ng bagyong si Lawin bukas po ng madaling araw. Diyan po yan ina-expect na magla-landfall yung pinakasentro o yung mata ng bagyo. At kasama rin dyan yung ilang lugar sa Isabela, yung Apayao at maging yung Ilocos Norte na inaasahan na mas malapit doon sa pinakamata ng bagyo na dadaanan nitong bagyong si Lawin. Ayon din sa Pag-asa, maaaring mag-generate o magdulot ng storm surge itong bagyong si Lawin dyan sa may area ng mga baybay na dadaanan ng bagyo sa Northern Luzon. Kaya pinapaghanda po ng Pag-asa, lalo na yung mga nasa coastal area, maaari pong umabot sa 5 meters ang pwedeng i-generate na storm surge itong bagyong si Lawin. At by Friday, ina-expect naman na ito na ilalabas ng Philippine Area of Responsibility. At ayon sa Pag-asa, ito yung pinakamalakas na bagyo ngayong 2016 na kung sakasakali ay mananalasa sa ating bansa. June? Maraming salamat, Ray Pelayo, nagulat mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Suspendido na ang klase sa ilang lugar sa bansa dahil sa posibleng epekto ng bagyong Lawin. All levels ang class suspension ngayong araw sa lalawigan ng Ilocos Norte, Cagayan, Benguet at Isabela Province, maliban na sa bayan ng Santiago at Ilagan, Isabela na hanggang sa October 21 ang class suspension. Wala na ring pasok mula ngayong araw hanggang sa October 21 sa Apayao Province at sa Licuan Baay sa Abra. Tumaas ang tsansa na umiral ang La Nina phenomenon sa mga susunod na buwan. Narito ang hataw na balita ni Ray Pelayo. Asahan na ang mas maraming ulan sa mga susunod na buwan. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ng Pag-asa, nasa 70% na ang posibilidad na umiral ang La Nina at sa mga susunod na buwan hanggang sa first quarter ng 2017 ay mararamdaman sa bansa ang epekto nito. Nagkakaroon ng La Nina kapag mas malamig sa normal ang karagatan sa Eastern at Central Equatorial Pacific. Mas mainit naman sa Western Pacific na kinaroroonan ng Pilipinas, kaya't mas malaki ang posibilidad ng pag-ulan. Isa sa mga indikasyon ng pag-iral ng La Nina ay ang pagkakaroon ng malalakas na bagyo.
Sa loob ng 2 linggo ay patuloy ang gagawing obserbasyon ng Pag-asa bago ideklara kung umiiral na ang La Nina o hindi. Since naandito tayo sa tinatawag na borderline La Nina, still yung mga La Nina-like impacts, yun yung posible nating maranasan sa ngayon. Sa ngayon ay may mga lugar na nakararanas na ng maraming ulan, lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Noong Hunyo at Hulyo naman ay nasa 4 na milyong piso ang iniwang pinsala sa mais at palay sa Isabela dahil sa kakulangan ng ulan. Opo, so actually yung impact nun, yun pa rin yung naging epekto yun during sa crop stage nung corn during that time na meron pa silang impact na El Nino. Nasa 3 hanggang 5 bagyo pa ang inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility kasama na ang bagyong Lawin. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sa iba pang balita, dumating na sa Beijing, China ang delegasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa 4 na araw na state visit. Kabilang sa mga tatalakayin sa bilateral meeting ang pagpapalakas sa ugnayan ng Pilipinas at China, ngunit ayon sa Pangulo, hindi kabilang sa pag-uusapan ng issue ng agawan ng teritoryo. Narito ang hataw na balita ni June Soriao. Pasado alas 8 ng gabi nang dumating si Pangulong Rodrigo Duterte sa Beijing, China. Sinalubong ito ng 100-member delegation sa pangunguna ni Chinese Foreign Minister Wang Yi. Una sa agenda ng Pangulo sa 4 na araw na state visit ang pagbisita sa Filipino community doon na isasagawa mamayang hapon sa Grand Hyatt Beijing Hotel. Sa araw naman ng Huwebes, nakatakdang makipagkita ang Pangulo kay Chinese President Xi Jinping kung saan inaasahang tatalakayin ang pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at China. Ngunit sa interview sa kanya ng media kagabi, sinabi ni Pangulong Duterte na hindi bahagi ng pag-uusapan nila ng kanyang Chinese counterpart ang issue ng agawan ng teritoryo. No, that is not in the topic. It's on the agenda. It might crop up, but it's going to be a soft landing for everybody. It's going to be a friend-free zone. No impositions. Ayon naman sa ilang Chinese sources na malapit sa liderato ng China, may posibilidad na bigyan ng Chinese government ng pagkakataon ng mga Pilipino na makapangisda sa pinag-aagawang teritoryo ngunit sa ilalim ng ilang kondisyon. Inaasahang mapag-uusapan ito sa pagkikita ng dalawang leader. Umaasa naman ang Pangulo na magiging positibo ang resulta ng kanyang pagbisita sa China. Jun Soriao, UNTV News and Rescue, Philippines. Nangangamba na ang ilang American citizen na naninirahan sa Pilipinas sa posibleng kahinatnan ng ugnayan sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas. Ito ay matapos ang ilang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa planong pagbabago sa kanyang foreign policy at pagpapaalis ng puwersang militar ng US sa Mindanao. Narito ang pahayag ni retired Marine Sergeant Jack Walker, isang American citizen na nakatira sa Subic. The U.S. does contribute quite a bit to the economy here. So if that were ever to happen, where the U.S. just totally pulled out, the country would have a real problem economically. Ikinababahala rin ng mga Amerikano, partikular na ang mga naninirahan sa Subic, Zambales na mapilitan silang umalis sa Pilipinas kung tuluyan ng mapuputol ang ugnayan sa pagitan nito at Estados Unidos. Ayon naman sa ilang negosyanteng Amerikano sa Maynila, walang masama kung palawakin ng Pilipinas ang ugnayan nito sa ibang bansa pagdating sa kalakalan, ngunit hindi kinakailangang putulin ang relasyon nito sa Amerika. Pang-5 ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA sa top 10 worst airports sa Asia ayon sa 2016 survey ng travel website na Guide to Sleeping in Airports. Isa sa mga dahilan ay ang komplikadong flight transfer procedures at matinding trapiko sa pagpapasok at palabas sa naturang paliparan. Ngunit nabanggit din sa naturang review ang mga improvements sa paliparan gaya ng mas malinis na mga banyo, mas maraming upuan at ang maayos na terminal ng mga taxi. Nanguna naman sa listahan ng worst airport sa Asia ang Tashkent International Airport sa Uzbekistan, Kathmandu International Airport ng Nepal, Peshawar International Airport sa Pakistan at Kabul International Airport sa Afghanistan.
Pinalawig pa ng Supreme Court ang status quo ante order na pumipigil sa pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Narito ang hatol na balita ni Roderick Mendoza. Wala pang desisyon sa ngayon ang Supreme Court sa mga kaso kaugnay ng paglilibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Sa halip ay pinalawig pa ng Korte ang nilabas nilang status quo ante order hanggang sa susunod na anbang session sa November 8. Ito na ang ikalawang ulit na pagpapalawig sa kautusang pumipigil sa libing ni Marcos. The court has extended the status quo ante order first issued on August 23 and first extended on September 7, 2016 to November 8, 2016. Ayon sa pamilyang Marcos, wala silang magagawa kundi maghintay sa ilalabas na desisyon ng Korte Suprema. Mas makabubuti pa nila para sa kanila kung magtatagal ang deliberasyon sa kaso. Ako ay nakakatiyak na habang tumatagal ang pag-aaral tungkol dyan sa issue na ito ay talagang makikita na ang totoong karapatan ng isang Pangulo, ng isang sundalo na ilibing sa libingan ng mga bayani ay talagang magiging maliwanag. 7 petisyon na ang nakabinbin ngayon sa Korte Suprema laban sa Marcos burial. Katwiran ng mga petitioner, hindi nararapat bigyan ng karangalang mailibing sa libingan ng mga bayani ang isang diktador at human rights violator. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Supreme Court. Nais ni Senador Laila de Lima na ipagpatuloy pa rin ng Senado ang pagdinig sa umunoy mga kaso ng extrajudicial killing sa bansa upang mapakinggan ang salaysay ng iba pang mga testigo. Narito ang hataw na balita ni Joyce Balancio. Premature pa magiging konklusyon ng Senate Committee on Justice and Human Rights kung tuluyan ang isasara ni Committee Chair Senator Richard Gordon ang pagdinig sa mga manay kaso na extrajudicial killing sa bansa. Ayon kay Senator Laila de Lima, maaaring kausapin niya si Senator Gordon upang muling buksan ang pagdinig ng komite. Ang inihingi ko lang naman is a few more hearings. Siguro 3 to 4 hearings, provided na pakinggan na nila yung mga CHR witnesses, and I can propose other witnesses, I can propose other resource persons. Ayon pa sa senadora, naging mabilis ang konklusyon na walang kinalaman ng Pangulo o ang gobyerno sa mga kaliwat ng pagpatay. Have we really evaluated and thoroughly scrutinized the written submissions from the PNP, like the spot reports, like the SOCO reports? Hindi pa naman So how can we have such a conclusion at this point that these killings are not state-sponsored? Samantala, sumasang-ayon naman si Committee Chair Senator Panfilo Lacson na wala pang matibay na ebidensya patungkol sa Davao Death Squad at sa maaaring pananagutan ni President Rodrigo Duterte sa mga umanay kaso ng extrajudicial killings. Aniya, maliban sa maraming inconsistency sa testimonya ni Edgar Matubato, wala ring ibang pruweba na magpapatunay sa kanyang mga sinasabi. Gayunman, bukas si Senator Lacson ay pagpatuloy ang pagdinig kung may mga bagong testigo o ebidensya na ihaharap sa kanila. Sang-ayon din si Senator Lacson na kasuhan si Matubato ng perjury, ngunit hindi murder. Samantala, hindi naman kumbinsido si Committee Chair Senator Richard Gordon na buksan muli ang pagdinig ng Senado. Open shot, we cannot go on the proclivities of certain people. Sila nagsimula nito, natanggal nga sila because they are so immersed in the idea that they are the only ones correct. Kaya nga pinalitan walang objectivity. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Naisapinal na ng House Committee on Justice ang report kaugnay ng resulta sa kanilang ginawang investigasyon sa umano'y illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Narito ang hataw na balita ni Nel Maribohok. The committee report number 14 has been submitted. This committee report is dated 18 October 2016. Pagkatapos ng dalawang executive session, inaprubahan na ng House Committee on Justice ang kanilang report sa resulta ng ginawang investigasyon sa umano'y illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Hindi muna inilabas ang detalye ng committee report hanggat hindi pa ito natatalakay sa plenaryo.
Ayon kay House Committee Chairman Reynaldo Umali, kabilang sa kanilang ulat ang mga pangalan ng mga otoridad na may malaking pananagutan sa paglaganap ng iligal na droga sa pambansang kulungan. Finding na merong proliferation of drugs and drug trading. Tapos meron kaming findings on involvement and accountabilities of authorities that has supervision and management and control over the New Bilibid Prison. Bagamat nakalakip sa kanilang ulat ang mga personalidad na may pananagutan sa usapin, naninindigan ng komite na hindi sila magre-rekomenda ng prosekusyon at ipapaubayan na lamang nila ito sa Department of Justice. Tutol ang House Minority Group sa desisyon na ito ng komite. We feel it's not fair considering the seriousness of the case. Inaasahan bago mag-break ang Kongreso ngayong linggo ay tatalakayin ang detalye ng naturang committee report sa plenaryo. Samantala, kaugnay pa rin ang naganap na investigasyon sa Bilibid illegal drug trade, ipinakita ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano ang kopya ng sulat mula sa Board of Pardon and Parole kaugnay ng pending request ng 5 sa 12 tumistigo sa pagdinig na mabigyan ng pardon o executive clemency na posibleng umanong maging reward sa kanilang ginawang pagtestigo. Pwedeng gamitin kasi ito na reward sa kanila dahil nag-testify sila. Ang 5 inmate na ito ay sina Engelberto Durano, Nonilo Andaya, Jaime Patio, Jojo Baligad at Vicente C. Hindi naman naniniwala si Umali na ito ang dahilan ng kanilang pagtestigo. Nakapagsalita na sila, wala namang binigay sa kanilang ganon. So it's the Secretary of Justice's call and likewise the President's call. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Nakahandang magbigay ng cash reward o incentives ang pamunuan ng TESDA sa sino man makapagtuturo at makapagpapatunay sa korupsyon sa ahensya. Narito ang hatol na balita ni Dante Amento. Sa pag-iikot ni Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Director General Secretary Giling Mamundyong sa iba't ibang rehiyon sa bansa, muli itong nagbabala sa mga tiwaling kawani ng ahensya. Sa pagbisita ng kalihim sa Zamboanga Peninsula, tinukoy nito ang ilan sa modus ng mga korap na opisyal. Kabilang narito ang napaulat na may tumatanggap ng halaga kapalit sa pag-apruba sa mga paaralang nag-a-apply sa technical vocational courses ng TESDA. Ayon sa kalihim, nakahanda silang magbibigay ng cash reward sa sinumang makapagtuturo at makapagpatunay sa isang tiwaling kawani ng ahensya. Dito sa TESDA, gagawin po natin corruption-free ang TESDA. Sa anong paraan po? Magbibigay po ang TESDA ng kaukulang cash reward sa sinumang makapagsabi na may isa sa amin na mayroong katiwalian. Ang ibibigay na pabuya ay depende sa grado ng ginawang katiwalian ng empleyado. Depende kung gaano ka-seryoso yung anomalya na nangyayari. Paglilinaw ng TESDA Chief, ito ay bahagi pa rin ng anti-corruption campaign ni Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, nanawagan din ang kalihim sa lahat ng kanilang mga tauhan sa buong bansa na posibleng sangkot sa iligal na droga na voluntaryong sumuko upang matulungan silang makapagbagong buhay. Dante Amento, UNTV News and Rescue, Zamboanga City. Pinagbabaril ng riding in tandem ang isang masahista sa Payata sa Quezon City kagabi. Yan ang hatol na balita ni Reynante Ponte live. Yes, Reynante, magandang umaga. Yes, Beth, ininiklara ng scene of the crime operatives na wala nang ang buhay ang isang masahista matapos kang mabiktima ng pamamaril ng mga riding in tandem sa Mulavi Street, Payatas Road sa Quezon City. Sa inisyal na ulat ng mga pulis, bandang alas 11:20 kagabi habang naglalakad ang biktima pauwi nang sinalubong ito ng dalawang nakamotorsiklo.
Nakita din sa kanyang kasama sa trabaho ang mga naka-helmet at nakamas na mga sospek na bumaril sa biktima. Ayon sa kasama nito, tanging pagmamasahe na lang ang ginagawa nito at nagbagong buhay na galing sa paggamit ng ilegal na droga. Nagtamo ng 6 na tama ng bala ng kalibre 45 sa katawan ang biktima. At sa ngayon nga, Bet, ay humihingi naman ng ustisya ang mga kaanak ng biktima. Yan ang police report. Balik sa iyo, Bet. Maraming salamat sa iyo, Reynante Ponte, nagulat ng live mula sa Quezon City. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasama ang si Rina Villamor. Yes, Rina, go ahead. Thank you, Angel. Here are the latest news from different parts of the world. U.S. President Barack Obama meets Italian Prime Minister Matteo Renzi at the White House for an official visit. Islamic State, slow European economic growth, and refugee crisis are among the agenda of their meeting. The event may also provide Renzi with a boost to his flagging campaign for a referendum on constitutional reform in Italy. Italy has been an ally in Washington's efforts in the Middle East, sending troops to support Iraq's fight against Islamic State. It also became a founding member of an international group seeking a political solution in Syria's civil war. Here is a statement of President Barack Obama. When it comes to Italy and the United States, the underlying conditions could not be more clear. We're united not only by our interests, but also by our values, by our love of liberty, by our commitment to the dignity of every human being, which is why I can say without hesitation that Italy is one of our strongest allies and one of our closest friends. A wildfire burning out of control in Colorado has swallowed up more than 15,000 acres and remained 100% uncontained on Tuesday. According to authorities, the blaze, dubbed as Junkins Fire, has burned 5 structures and 2 homes. Evacuations have been underway. The fire broke out early Monday morning and its cause is still unknown. Mexican families in Tijuana meet families in San Diego through a steel wall at the weekend after being deported and separated. Beverly Saison has the news. It was an emotional day for dozens of deported and separated families on the Tijuana-San Diego border on Sunday. Every Sunday, families in Tijuana come to this park, known as the Park of Friendship, to see and touch their loved ones through a thick steel wall. It is the only place along the entire border where meetings between those each of the neighboring countries are allowed, under the ever-watchful eye of the U.S. Border Patrol. Many of those who come here are living in the U.S. side without documents. Ya es una ventaja poderla mirar aquí. Y a mis nietos también, a los que tengo adentro. Activist Roberto Vivar, founder of Dreamers Moms, said hate and division is destroying the United States. Vivar also expressed concern over Republican presidential nominee Donald Trump, who has repeatedly attacked Mexico during his presidential campaign. La problemática con Trump que vemos es que es una persona, es un candidato que nada más está creando odio y más odio y violencia ante la gente. No nada más mexicanos, sino gente de color, musulmán, cualquier tipo de personas, sin importar religión, cultura, país, está creando mucha violencia. Since launching his White House bid in June last year, Trump has vowed to seal off the country behind a border wall. He says Mexico will pay for towards its migrants as rapists and drug pushers and threaten to expel millions of them, as well as saying he will revise or tear up trade deals with Mexico if he wins office in November. Beverly Saison, UNTV News and Rescue, San Diego. And those are the latest news from around the world at this hour. Back to you, Angel. Thank you, Rina. Para sa mga karagdagang balita, mag-log on lamang sa aming website na untvweb.com. At abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Mahigit 130 milyong pisong halaga ng tulong ipinagkaloob ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa mga mangingisda sa Calabar Zone Region. Lalaking na-aksidente sa motorsiklo sa Bulacan, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team.
MMDA Black Wolves hangad na makuha ang ikalawang sunod na panalo sa laban kontra Senate Defenders ngayong linggo. International artist Arnel Pineda at Fourth Impact magsasama sa isang powerhouse concert sa bansa ngayong Oktubre. At teenager na mayroong very rare benign bone tumor, matagumpay na naoperahan sa tulong ng Serbisyong Kasangbahay at De Los Santos Medical Center. At yan po ay kalawang paghataw ng mga balita sa umagang ito ng Miyerkules 19 ng Oktubre 2016. Babalik po ang Good Morning Kuya. La 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 la. La 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 la. Magandang umaga, Attorney G, Beth Santiago, and si Manong Joe. Yan, mga nagre-research ng ano dito. Ito na si researcher. Kahapon maraming mga tinatanong to Attorney G, hindi nila naiintindihan. Alam na daw niya yung bayaw at saka hipag. Oh, hindi, pero alam mo na kung ano yung liwalo. Liwalo? Hindi. Yung isda ba pa rin ba? Oh, tsaka yung Martinico. Hindi ko alam yun eh. Hindi nila alam. Ito mo, hindi namin alam, kuya. Ikaw lang talaga nakakaalam. Hindi mo ba tinanong Nakalimutan ko tanongin sa nanay ko. kay Rene Jose? Hindi ko natanong. Nakalimutan ko. Mga Martinico at saka liwalo. Hindi nila alam. Kasi ang alam ko, kuya, ayungin, ganyan. Talimusak. Naku, isa pa yan. Hindi yan, meron yan. Pero merong liwalo, Martinico, tsaka bulig. Bulig, naririnig ko. Naririnig ko pa yan. Si Monica, naririnig niya lang yung bulig. Tsaka mga ano yan, mga magkaka-level yan. Diba? Si Monica, alam ko yan yung buling. Anong buling? Buling. Duling ang alam ko. Buling. Ano yung buling, Tito Joe? Sa Ilonggo yun eh. Ano ibig sabihin ng buling? Libag. Libag daw. Sa amin naman sa Bulacan, banil yun. Oo, banil yun. Banil. Iba na mas magandang banil. Pagka naman sinabi sa'yo, ano ba yung, ano nyo, nangingibal? Na naglilibag, ibig sabihin. Patong-patong na siguro. Bawa, nagano ka sa bathroom nyo. Taga, ano ba naman itong comfort room mo? Ano ba naman yung bowl mo? Nangingibal. Nangingitim na talaga. Ibig sabihin nyo yung mga hindi naaalis na mga... Ipon. Di ba yung pagka... Bawa, yung bowl. Diba? Tapos hindi nililinis. Yes. Meron yung mga ganun na nakabakat. Diba? Ganda. Nag-breakfast, no? Sarap magkape yan, no? Hindi nyo maintindihan yung nangingibal eh. Tapos yung lamesa mo, halimbawa, sa ano kasi, probinsya, yung mga mesa doon di ba? Yung mga dulang doon, yung talagang parang kahoy. Oo. Tapos iniis-is mo yun ng... liha. Hindi, masyado ka naman social. Pakiling lang ang ginagamit namin. Pakiling. Ano yun? Yun yung ano, yung dahon na ginagamit sa pang-as-is ng ano, ng desk noon ng mga bata, ng elementary. Para kuminis. Wag ka lang magkakamaling gamitin mong pamandewang yun dahil... Anong pamandewang? Hindi niya rin alam kung ano yung pamandewang. Ano ba yan? Oo, kita mo. Mahirap yun pag ginamit mo yun. Ano ba yun? Mahirap yun. Pang-scrub ng mukha? Ayan, tingnan mo. Hindi niyo rin alam kung ano yung pamandewang. Pamandekot, di ba? Pamunas? Ano ba yun? Si Marvin tumatawa dito. Alam na alam. Pamunas ba yun? Di mo alam yung pamandekot? Hindi. Hindi rin. Hanggang 1980 lang, kuya, ang Tagalog. Ang bira to, mga bata na to. Bakit? Kasi, yung ginagamit kasi niya si Monica, tissue na. Pamunas ng buwet. Tama naman, kuya, pamunas. Ng ano? Ng buwet? Hindi ako kasi sa amin, nung bata kami sa elementary, pupunta ka sa dike. Pagka, wala kasing comfort room. Public school lang ako mahirap lang kami. Public school. Walang comfort room doon. Sa talahiban kayo, kuya? Hindi, sa dike. Punta ka sa dike. Pagka halimbawa, pumunta ka sa dike, wala naman tissue doon. Hanap ka doon, tinatawag yun ng pamandekot. Pamandewang.
Ayun nga yun. Parehas lang. Yun yung kumbaga younger version ng pamandekot. Yun yung mas pamandewang. Oo. So, parang yun yung medyo pinamaganda ng konti. Kumbaga parang yun ang Jejemon ng pamandekot. Pamandewang. Ay pagkakit mo sa dikit, nagkamali ka ng kuha ng dahon. Ang sakit. At ang nakuha mo'y pakiling. Medyo problematic ka doon. Sa desert, kuya. Mas madali sa desert, kuya. Mag-slide ka lang. Sa buhangin. Buhangin. Linis na linis yun. Mas Slide ka mahirap lang sa naman. dunes, slide ka lang. Papasok. Pagkatapos, Alam nyo siguro kailangan talaga din magkaroon ng mga review yung mga ginagamit talagang salita noon nalihiti mo kasi ngayon nagkakaroon ng evolution. Diba? Iniiba-iba nila. Yung sasabihin nga nila mga kabataan nga nasanay, yan, anong napapala mo? Kakasama mo dyan. Mali yung kakasama. Kasasama. Root word. Pagod na pagod na ako ng kakalinis dito. Hindi kakalinis, kalilinis. Tsaka mahilig, di ba tayo magdagdag ng word na ka? Tulad Kuya Juarez, mga pulis, kapulisan, yung sinasabi mo sa amin, mahilig sa ka. Hindi nga. Kasi nga inimbento nga yan . Yan yung mga, minsan yung mga millennials, ginagawa nila, nadidinig nila sa matatanda, tapos di nila makuha masyado, gagawa sila sariling version. Kaya yun ang yun ang bagong version ng pamandekot, pamandewang. Makapag-isip nga ng bagong version namin yan. Kaya dapat siguro, once in a while ay nababalik. Kaya naging problema kahit sa pelikula, hindi na ginagamit yung mga salita. Hindi na. Kasi maintindihan dahil hindi na naintindihan ng mga bagong bata Ano yun? Ano daw yun? Parang malalim na hiwaga para sa kanila. Anyway, napag-usap. Ba't ba napunta kasi dyan sa Maraming salamat sa inyong tatlo. Thank you. Tony George and Beth and Manong Joe. At magandang umaga po, araw na ng Miyerkules na pala. Bilis Ang bilis. October 19 na po tayo, 2016. Tayo po isabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At live din tayo sa ating Facebook account at sa untvweb.com via live streaming. Kasama na po ang UNTV mobile app na libreng maida-download ninyo sa iOS at sa Android. Para sa ating mga kasambahay na ngayon pa lamang nagbukas ng kanilang telebisyon, 7:09 na po in the morning, narito na ang mga hataw na balita sa umagang ito. Mahigit 130 milyong pisong halaga ng tulong ipinagkaloob ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa mga mangingisda sa Calabarzon Region. Lalaki na aksidente sa motorsiklo sa Bulacan, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. MMDA Black Wolves hangad na makuha ang kalawang sunod na panalo kontra sa Senate Defenders ngayong linggo. International artist Arnel Pineda at Fourth Impact magsasama sa isang powerhouse concert sa bansa ngayong Oktubre. At teenager na mayroong very rare benign bone tumor matagumpay na naoperahan sa tulong ng serbisyong kasambahay at De Los Santos Medical Center. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang driver ng motorsiklo na naaksidente sa Bulacan. Nagpapasalamat naman ang mga kaanak ng biktima dahil kahit na tinanggihan ito ng 3 ospital ay hindi pa rin ito pinabayaan ng grupo. Narito ang hataw na balita ni Nestor Torres. Naabutan pa ng UNTV News and Rescue Team na nakadagan pa sa isang lalaki ang kanyang motorsiklo matapos maaksidente sa Barangay Kamalig, Maykawayan, Bulacan, pasado alas 9 kagabi. Kinilala ang biktima na si Henry Gatil, 25 anyos, ng Barangay Dayap, Maykawayan. Nagtamo ito ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan na agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng grupo. Matapos bigyan ng first aid, dinala na ito sa pag-aamutan. Ngunit 3 ospital ang tumanggi sa pasyente dahil sa kawalan ng CT scan. Pagsapit sa Maykawayan Doctors Hospital, dito na inasikaso ang iba pang pangangailangang medikal ni Henry.
Lubos naman na nagpapasalamat ang kaanak ng biktima sa tulong ng UNTV News and Rescue Team. Buti lang po, hindi iniwanan yung pisa ko nung nadisgrasya. Na-rescue siya. Hindi iniwanan ng UNTV yung pisang ko. Kahit lang ospital na yung tumanggi, hindi pa rin iniwan yung pisang ko. Kaya napapasalamat po ako na okay na yung pisang ko. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Sa iba pang balita, mahigit 130 milyong pisong halaga ng tulong ang ipinagkaloob ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa mga mangingisda sa Calabarzon Region. Kabilang dito ang halos 200 fiberglass boats at iba pang gamit sa pangingisda. Narito ang hataw na balita ni Vincent Octavio. Isa sa mga pangunahing hanap buhay ng mga kababayan natin sa Region 4A ang pangingisda. Kaya kasabay ng ika-53 taong pagdiriwang ng Linggo ng Pangisdaan, nagkaloob ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng mga bangkang magagamit ng mga mangingisda sa rehiyon. 190 mangingisda ang tumanggap ng fiberglass fishing boats na nagkakahalaga ng 80,000 bawat isa. Malaking tulong ito lalo na sa walang sariling bangka tulad na lamang ni Mang Vicente Estudelas. Katulad ko nga po, wala naman po akong nagagamit na bangka kundi nanghihiram lang. Ngayon may sarili na ako. Malaking bagay sa akin. Mapabilis yung paghahanap buhay. Bukod sa mga bangka, namahagi rin ang BFAR ng iba pang gamit ng pangingisda tulad ng lambat at tamsi. Tutulungan din ito ang mga mangingisda na magkaroon ng iba pang pagkakakitaan kapag close fishing season. So dapat meron silang ibang ginagawa na for the meantime, na wala pa silang ibang hindi pa nakakagawa ng konkretong pagkakakunan ng hanap buhay, bibigyan namin sila ng allowance sa 300 pesos. Mayroon ding ibinigay na pondo para sa mga itatayong landing fish center sa bawat lalawigan. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 130 milyong piso ang ipinamahagi ng kagawaran sa Calabarzon Region. Vincent Octavio, UNTV News and Rescue, Batangas. Traffic naman tayo sa mga oras na ito mula kay Joan Nano, live. Joan, good morning. Joan. Balikan po natin si Joan Nano mamaya sa ulat niya sa traffic. Samantala, ibang mga balita naman mula kay Victor Cosare, galing po ng Davao City para sa ating Balitang Prom Day. Mayang buntag, Victor. Mayang buntag, Kuya Daniel, ug una sa atong mga Balitang Prom Day. Patay ang usa ka kapitan sa barangay human gipusil sa La Union kagahapon. Samtang mukapat sa usa ka milyon ka piso nga balor sa illegal nga droga ang nasikop sa NBI ug PIDEA pinaagi sa usa ka buy-bust operation sa Palawan. Si Toto Fabros alang sa maong balita. Napalto-paltugan ni Calmante Malem ti kapitan ti Barangay Bitalag, Bacnotan, La Union. Nabigbig ti biktima nga ni Aurelio Migi Jr. na deklara nga dead on arrival ti Bacnotan District Hospital. Sigun ti kabsat ti kapitan, agpaawid kumat ti biktima manipod San Fernando kay naglugan ti puraw nga Toyota RAV4 idi ta pinalto-paltugan ti upat nga lalaki nga nakalugan ti duwa nga motorsiklo. Huminto yung sasakyan yung kapatid ko. Bigla ring may huminto na single motor. Kung suminto yung single motor, binunot yung baril yung sakay, na kasakay, pinagabaril na. Nung tumakbo yung sasakyan papunta dito, sinundan pa. Aktul-tuloy met nga maimbestigaran dagiti otoridad no anya ti motibo ti pamaltog. Kabayatan na arestado ti duwa nga drug suspect tinewayat nga buy-bust operation tinagtipon nga puwersa ti PIDEA, NBI, ti maysa nga pension house si Puerto Princesa, Palawan. Nakumpiskar kadagitoy ti siyam nga pakete ti mapagatapan nga droga ken nakaala da pay ti kwarta. Namin ang information and also according to PIDEA galing ng Manila yung galing ng Manila. Tapos nakapasok dito.
Pag may pumapasok dito, sa south nang gagaling yung drugs. Sigon kadagiti masiknan mapatapat nga agbalor nga may 1 milyon nga pesos tinaala nga droga. Adat tisidong ti NBI dagiti suspect ket maisagsaganan ti kaso nga maidatag kadagitoy. Toto Pabros, UNTV, Damag ken Salakan, La Union. Suportado sa mga ginikanan ug magtutudlo sa Cagayan de Oro City ang plano sa Department of Education nga magpatigayon og drug testing sa mga tunghaan. Si Weng Fernandez alang sa maong balita. Plano sa Department of Education nga magmugna og tinuig nga drug testing sa mga pampublikong tunghaan sa nasud. Kiniisip suporta sa illegal drug campaign sa panggamhanan ug aron usab tinud-anay na nga mahilayo ang mga learning institutions sa daotang epekto sa ginadiling droga. Nabahin usab ang panlantaw sa mga magtutudlo og mga ginikanan sa Cagayan de Oro bahin niini. Ang uban pabor sa mandatory drug testing, samtang ang uban usab uyon sa kabubuton nga pagpa-drug test. My answer would be very yes, provided that it will be voluntary. Kasi hindi mo naman yung iba na mapilit yung iba kasi karapatan nila yan. Kung maaari lang i-mandatory na yung mga parent at saka yung teacher ay magano din sa drug test, nakatest para sila ma-screen natin na lahat ng ating mga proyekto sa gobyerno ay nasuportahan natin. Bisan tuod gisuportahan na sa mga ginikanan og magtutudlo ang maong lakang sa drug testing, lahi kuno ang istorya ang pagbayad niini. Depende na dyan sa DepEd kung siguro allocate nila yung financing project diyan sa pag-undergo ng drug test. Sa part nila, medyo mahirap na yon na sila pa yung mag-shoulder ng expenses. Kung may pagkakataon sana na ang department na mag-shoulder, pwede rin. Weng Fernandez, UNTV, Balita ug Tabang, Cagayan de Oro City. Gipangunahan sa Philippine National Police ang Run for a Drug-Free Bataan. Tumong sa maong kalihukan ang makatigom og pondo alang sa mga misurrender nga drug pusher o user nga atua sa mga reformation center. Sumala pa sa PNP, dako usab og ikatabang ang nagkalain-laing grupo sa mga barangay sa pagmonitor sa mga drug reformist aron masiguro nga dili na sila mubalik sa daotang bisyo. Kapin sa 4,000 ka mga drug dependents sa Bataan ang misurrender sa mga otoridad ug nagsaad nga magbag-una. Buot sa Office of Civil Defense sa Region 8 nga magmugna og contingency plan alang sa mga human-induced incidents. Ang balita gikan kang Jeneline Gakit. Bisan Memorandum Circular Number 232 Series of 2016 nga gin-issuean Office of the Civil Defense, diri ila mga natural calamity nga disaster ang dapat pag-andamanhan kada rehiyon, kundi maginan mga human-induced hazard kapariho hanatabo nga pamumbahada bawhaton Setyembre. Sumala ha OCD Region 8, labot la hagin bubuhat nga magkadurdilain nga drill, kaparihon earthquake and evacuation, plano na gihapon ng Eastern Visayas nga magkamay-adahin human-induced hazard drill ha mga cities, ports ngan airports. Ang goal natin dito ay i-cascade natin to at magamit. At ito ay maging tulay para maging safer yung ating mga communities. So yun din ang next challenge natin doon. How do we communicate? Aside from the fact that it is actually required of us by the national office. Dugang pahan OCD, obligado yan na ang kada rehiyon nga magsumiterhin contingency plan formulation. Para hasugad hini, makabug-osin usa nga National Disaster on Response Plan for Human-Induced Incidents nga magagamit para ha mga drill, seminar ngan workshop. Ito ay ipuput together, parang integrated siya to put a national flavor. Para hindi lang siya parang thesis, no? Parang academic reference, but it becomes something which is practical, something which is a reflection of the need. Otro liwat nga nagpapahinumduman OCD ha publiko nga magpabilin nga alerto ngan permi andam haano man nga natural calamity o human caused hazards nga posible mahitabo. Jeneline Gakit, notisya ngan Bulig, Tacloban City. O gana ang mga balita nga atong gitutukan sa nagkalain-laing bahin sa nasod. Gikan diriya sa Davao City, balik diya sa studio Kuya Daniel.
Salamat, Victor Cosare. Balikan natin ang ating traffic mula kay John Dano live. Yes, John, go ahead now, please. Kuya, good morning sa lahat ng ating mga kababayan at para nga po sa lahat ng babiyahe na sa mga oras na ito sa mga daraan po sa EDSA northbound, wala pa po masyadong magiging problema dahil maluwag pa po ang sitwasyon ng traffic sa may area po na yan. Subalit kabaliktaran naman po ang mararanasan ng ating mga motorista na daraan naman dito sa kahabaan ng EDSA southbound. Silipin natin ang sitwasyon ng traffic. Sa mga dadaan dito sa EDSA southbound, kung kayo po ay magmumula sa Muñoz patungo ng North EDSA, magiging maluwag at tuloy-tuloy pa po ang inyong pagbiyahe sa mga oras na ito. Subalit sa mga approaching po ng EDSA Quezon Avenue, lalo na po dun sa mga dadaan dito sa may intersection area, ay makakaramdam na po ang ating mga motorista ng bahagyang pagbagal ng mga sasakyan. Pero para naman po doon sa mga daraan po sa may flyover, ay maluwag pa po ang lagay ng traffic. Magsisimula pong mag-build up ang moderate to heavy traffic sa may area po ng Kamuning, Aurora Boulevard hanggang sa may Santolan at Ortigas Avenue. Bahagya na rin pong mabagal ang galaw ng mga sasakyan dito po sa may bahagi ng Mega Mall, Reliance hanggang Buendia. Luluwag po ang daloy ng mga sasakyan mula po dyan sa may area po ng Ayala, subalit muli po yung magsisikip may bahagi naman po ng Malibay, Pasay City. Habang ang mga motorista at commuters naman po nababagtas ng EDSA northbound sa mga oras nga na ito ay wala pa po silang masyadong magiging problema sa kanilang pagbiyahe dahil mula po dyan sa may Mall of Asia Arena going to Balintawak ay maluwag pa po ang sitwasyon ng traffic, liban na lamang po sa may area ng TAP at Magallanes. Silipin naman natin ang ilan sa ating mga live traffic points. Unahin po natin itong sa may Marcos Highway sa may Kalumpang, Marikina. Ang mga sasakyan po na babiyahe patungo ng Antipolo Rizal sa mga oras na ito, kuya, ay magiging maluwag at tuloy-tuloy pa po ang kanilang pagbiyahe. Subalit ang mga papunta naman po ng Cubao area, sa ngayon ay paghandaan na po nila ang moderate to heavy traffic sa may area po na yan. Habang sa may UE Samson Road naman po, para po sa ating mga kababayan na babiyahe po patungo ng Monumento area, sa ngayon ay magiging maluwag at tuloy-tuloy pa po ang sitwasyon ng traffic sa may area na yan. Gayun din po, light traffic ang kanilang mararanasan para naman po sa mga dumadaan sa kabilang bahagi ng kalsada para po doon sa ating mga motorista na papunta naman po ng Sangandaan, Caloocan, gayon din po sa mga papunta ng C4 Navotas. Samantala sa may Recto Avenue, Manila po tayo, sa mga kababayan natin na babiyahe po sa Divisoria sa mga oras na ito ay wala pa po silang magiging problema dahil maluwag pa po ang sitwasyon ng traffic. Gayun din, light traffic po ang kabilang bahagi po ng kalsada para naman po sa ating mga kababayan na patungo po ng Legarda. Kuya, muli nga natin ipinapaalala sa lahat ng ating mga motorista na suspindido po ang ating window hours at dahil ngayon ay araw ng Miyerkules, bawal po sa mga lansangan ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 5 at 6 simula ngayong alas 7 ng umaga hanggang mamaya pong alas 7 ng gabi. Yan muna ating gabay sa kalsada. Balik sa iyo, Kuya Daniel. Maraming salamat, Joe Anano, nagulat ng live mula sa Quezon City. At sa labas ng bansa, kasama naman natin si Angela Lagunsad. Good morning, Angel. Good morning, Kuya. These are the news abroad. Students take to the streets of Rio to demand an end to an austerity drive in Brazil that would curb public spending. Carlos Miranda has the news. Centenas de estudantes tomaram as ruas do Rio de Janeiro na segunda-feira para protestar contra uma reforma constitucional, o que reduziria os gastos públicos em meio a dificuldades econômicas. A reforma, conhecida como PEC 241, está na Casa de Representantes para voto e aprovaria gastos com o CAPES. Os críticos do movimento sustentam que a educação e a saúde serão os mais atingidos sob o movimento. Se a gente tira o Temer, a gente anula essa PEC tranquilamente. Os protestos vêm como o Brasil pretende sair da sua pior recessão no registro e para controlar um déficit fiscal de mais de 10% do produto interno bruto. Carlos Miranda, UNTV Notícias e Resgate, Brasil. Democratic presidential nominee Hillary Clinton departs for Las Vegas for the third and final debate against her Republican rival, Donald Trump.
The debate comes amid the release of more information from FBI officials about their investigation into Clinton's use of a private email server while she was Secretary of State. It will be the last of 3 debates between the 2 major party candidates and comes after many states have already begun voting. Clinton has been widening her lead over Trump in recent weeks. It was helped along by a series of controversies that have involved Trump, including the release of a video in which he was heard making extremely lewd remarks about women. In other news, a French administrative court rejected on Tuesday an attempt by a group of charities to block the imminent closure of the jungle migrant camp in northern France, where thousands of refugees are living in squalid conditions. In its ruling, the Administrative Court of Lille stated that the dismantling of the camp does not disregard the principle of prohibition of inhuman and degrading treatment. It adds that the dismantling aims, on the contrary, to put an end to such treatment to which migrants are currently subject. Charities who filed the legal challenge have argued that despite not being against the dismantling of the makeshift camp, the speed at which the closure was to be completed would have a negative impact on relocations. And those are the news abroad. Back to you, Kuya. Thank you, Angela. Isang teenager na mayroong eosinophilic granuloma, isang very rare benign bone tumor, ang matagumpay na naoperahan sa tulong ng Serbisyong Kasambahay at De Los Santos Medical Center. Narito ang hataw na balita ni Jun Suriao. Noong Agosto, lumapit si Aling Rosalie Baracael sa programang Serbisyong Kasangbahay upang idulog ang problema ng 15 anyos na anak na si Joshua. Buwan ng Hunyo nang unang makapa ni Joshua ang bukol sa ulo at patuloy itong lumalaki sa mga nakalipas na araw. Anong problema natin, Rosalie? Yung pong anak ko may bukol po kasi sa kanang ulo, tita. Yung lahat ng kung ano yung meron kayo, dalhin na lang din ninyo, no? At i-assist din kayo ng ating mga kasama para ma-assess kung ano ba talaga yung dahilan ng bukol na yun. Kasi baka mamaya kailangan bang tanggalin, kailangan bang operahin. Agad naman itong inilapit ng programa sa De Los Santos Medical Center. Ayon kay Dr. Emmanuel Pama, isang neurosurgeon, si Joshua ay mayroong eosinophilic granuloma o isang very rare benign bone tumor at kailangang isailalim sa surgical procedure na temporal craniotomy. This is eosinophilic granuloma, no? Ang ginagawa namin dito is kumbaga debridement, ibig sabihin lilinisan namin yung buo, yung lugar around this area kasi dyan sila nanggagaling. Base dito sa nakikita natin, mukha namang hindi involve yung buto, okay? Pero during surgery, doon namin nakikita, and true enough, tumigil yung infection o yung problema doon sa balot ng utak. So, ibig sabihin, hindi naman maapektuhan yung utak. Sa kasalukuyan ay hindi pa matukoy ng mga eksperto ang root cause ng eosinophilic granuloma. Samantala, lubos namang nagpapasalamat si Aling Rosalie sa tulong ng UNTV at De Los Santos Medical Center dahil matagumpay na naoperahan ang kanyang anak. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon. Nagpapasalamat din po kami sa mga doktor na umasikaso para ma-opera po siya. Maraming salamat po sa Diyos at sa mga taong may mabuting puso na walang sawang tumutulong sa mga katulad po naming kapuspalad. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil po nabigyan po ako ng pagkakataon na makapagpa-opera sa pamamagitan ni Kuya Daniel Rason at ng kanyang programa na Serbisyo Kasangbahay. Jun Suriao para sa Serbisyong Kasangbahay. Alamin naman natin ang update sa ating libreng sakay mula kay Melvin Arbo. Go ahead, Melvin. Yes, Kuya. Good morning po sa iyo at good morning po sa ating mga kasangbahay all over the world. Kuya, ang ating libreng sakay bus ay nandito na po ngayon sa may approaching na po kami ng Buendia MRT Station dito po sa EDSA Northbound. Tayo po ay papunta na ng Monumento area.
na kung saan, kuya, tayo po ay nakapagsasakay na ng total of 165 na mga pasahero mula pa yan kanina dyan sa Monumento area going to Baclaran Coastal at Baclaran Coastal hanggang dito po sa aming kinalulugaran ngayon na kung saan inaasahan po natin na makakapagsakay pa po tayo ng mga pasaherong ililibre po natin sa kanilang mga pagbiyahe papunta po dyan sa Monumento area ngayong umaga pong ito. Kanina, kuya, ay nakapagbigay din po tayo ng libreng lugaw sa ating mga pasaherong naisakay mula pa yan kanina sa yung mga nauna po natin na isakay kanina. Kuya, nakapagpakain tayo ng lugaw dito sa mga pasahero natin at meron pa tayong naka-standby dito, meron pang naka-ready po tayong lugaw na po pwede po nating maialok, maibigay sa ating mga pasaherong may sasakay po natin sa umaga pong ito. Nandyan pa rin siyempre yung libreng wifi na ang password po ay libreng sakay kung saan kahit na medyo matraffic, nai-enjoy ng ating mga pasahero yung kanilang smartphones, makapag-online sila at makapag-download, makapag-check ng kanilang mga status sa kanilang mga social media accounts. At nandyan din po, kuya, siyempre yung libreng Bible na iniaalok po natin sa ating mga pasahero na lagi pong ubos dahil yan po ay bestseller po dito sa loob ng ating libre sa kaibas. Dati naman sa atin ng programang Ang Dating Daan ni Brother Eli Soriano. Itong ating libre sa kay kuya ay atin siyempre sa atin ng UNTV Channel 37, especially po ng programang Good Morning Kuya hosted by Kuya Daniel Rason at ng programang Ang Dating Daan ni Brother Eli Soriano sa kanilang advocacy na ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Yan muna ang aking update, kuya. Balik po sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Melvin Arbo, mula sa ating libreng sakay. Sa sports, kasama natin si Rina Villamor. Go ahead, Rina. Kuya, trivia muna tayo sa boxing kasi bago siya tinawag na boxing, ang tawag pala dito during the Asian times ay prize fighting o kaya ay pugilism. Kung ikaw ay isang boxer, ang tawag sa'yo ay pugilist, hindi ikaw ay boxer. Ngayon lamang daw mga 90s na uso, 1800s na uso itong word na boxer na ito. Pero during the early days, pugilist ang tawag sa mga boxers na ito. Anong pinanggalingan naman noong terrorist? Terrorism. Assignment mo daw yan, Rina. Sige, kasi ano tawag? Pugilism, kuya, ang boxing. It's the hobby of boxing o kaya the sport of boxing. So, pugilism. Pugilism. P-U-G-I-L-I-S-M. Pugilism. Yes, kuya. Yung terrorism. Bukas na. Terrorist. Terrorist. Pugilist. Yes, and pugilist terrorist. sila. Yes. So, yan pala ang pinanggalingan ng boxing. O kaya prize fighting ang tawag sa kanila. Sige. Eto Yan. namang si Freddie Roach. Saan naman ang galing? Eto, kuya, kasi pasok nga siya dun sa Bleachers Report Top 10 Boxing Trainers in the World. Top 4 sa listahan si Coach Roach na kasalukuyang tumutulong sa pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Kasama nito sina Nacho Beristain, ang tinaguriang Best Trainer of the Century na humubog sa mga boksingerong sina Juan Manuel Marquez, Oscar De La Hoya, Rafael Marquez at Abner Mares. Kabilang din sina Eddie Mustafa Muhammad, Nazim Richardson, Teddy Atlas at Brandon Engel na mga henyo rin. Nasa top 8 naman, sina Derek James na tumulong kay welterweight Phenom star Errol Spence Jr. Top 5, si Robert Garcia na siya namang nagsanay kina Brandon Rios at Floyd Mayweather. Nasa top 3, sina Virgil Hunter, John David Jackson at Abel Sanchez na humubog sa The Terrible Terry Norris bilang welterweight champion noong 1990s. Ng Season 4 third placer MMDA Black Wolves na masundan ang kanilang unang panalo ngayong season sa nalalapit nilang sagupaan ng Senate Defender sa darating na linggo. Narito ang hataw na balita ni Bernard Dadis. Pagkatapos ng tatlong laban,
Nakapagtala na rin ng unang panalo ang MMDA Black Wolves ngayong Season 5. Determinado ang MMDA na masundan ito sa kanilang nalalapit na sagupaan ng Zenith Defenders sa darating na linggo, alas 2 ng hapon sa Pasig City Sports Center. Nasa ika-4 na pwesto ngayon sa Group A ang MMDA na may 1-2 win-loss record. Kinakailangang maipanalo ng Black Wolves ang dalawa pa nilang nalalabing laban upang makaabante sa second round elimination sa darating na Disyembre. I will never say die. Hanggang hindi natapos ang fourth quarter, may pag-asa bilog ang bola. Sasandig ang Black Wolves sa tandem ni Jeffrey Sanders at Cyril Santiago at sa dating professional basketball player na si Janedel Cardel. Ngunit ayon sa MMDA, mahalaga ring maipagpatuloy ng kanilang local players ang magandang teamwork na ipinakita sa huling laban. Magpa-practice muna kami and then scout ko muna yung game ng Zenith. Teamwork pa rin. Walang pa rin kami. Nung huli na lang gumana. Dahil yung mga locals, nagtrabaho talaga mabuti. Noong nakaraang linggo, tinalo ng Black Wolves ang Ombudsman Grapbusters sa score na 92-82. Ito'y sa pangunguna na itinanghal na Best Player of the Game na si Peter John Villanueva na kumamada ng 37 points, 6 rito'y mula sa 3-point area, 2 assist at 3 steals. Nakuha ng MMDA Black Wolves ang 3rd place noong nakaraang season. Sumunod lamang sa PNP Responders at defending champion AFP Gamble-Years. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Mas pa rin ang dapat niyong abangan this coming Sunday, October 23, kung saan magsasagupaan ang MMDA Black Wolves kontra Zenith Malacanang kontra BFP at NHA kontra HOR. Yan muna ang latest sa sports. Back to you, Kuya. Maraming salamat, Rina. Dalawa sa internationally acclaimed Filipino performers ang magsasama sa isang konsyerto ngayong Oktubre. Narito ang hataw na balita ni Ajas Cario. Abalaman sa kani-kanilang schedule abroad ang dalawa sa kinikilalang world-class performers na sina Journey frontman Arnel Pineda at X Factor UK finalist Fort Impact. Naglaan sila ng araw upang magsama sa isang benefit concert sa Parañaque City. Sinamantala muna ni Arnel ang kanyang bakasyon bilang bokalista ng Journey upang gumawa ng mga proyekto sa Pilipinas. Tour with the band again next year. It's been going strong for the past 9 years. It will be my 10th year with the band. So, yeah. Pagkatapos ng naturang concert, magre-recording naman ang Sarcado Sisters para sa kanilang debut album bilang Fort Impact. Title pa lang po talagang lahat ng mga artists na naka-line up, powerhouse talaga yung in terms of vocal, performances. So, ma-expect po nila sa group namin is of course yung impact talaga ng performances. Sing and dance, harmonies. Isa sa abangang bilang sa Powerhouse Concert ay ang collaboration ng mga naturang performer. I'm very grateful na marami pa rin nakakaisip na isama ako sa mga project nila. So this is such a great blessing. At the same time, marami ako matututunan sa mga makakasama ko na mga bata. Makakasama rin sa naturang concert ang dalawang nakalista sa Wishclusive Millionaires Club ng Wish 1075 dahil sa kanilang million views na sina Michael Pangilinan at Morissette. Ipinakikilala naman ng producer nito na Lucky 7 Koi Production ang baguang singers na sina Mayumi at grupong Toms. Isa sa media partner ng Powerhouse Concert ay ang Wish 1075. Ajas Carion, UNTV News and Rescue, Parañaque City. Mag-update lang po tayo dito sa bagyong si Lawin na bumilis at lumakas pa habang nagbabanta po sa Northern Luzon. At ayon sa Pag-asa, taglay po nitong bagyo ang lakas ng hangin na 205 km
kilometers per hour. At meron pong pagbugso na aabot naman ng 240 kilometers per hour. At may lawak na 700 kilometro. Namataan po ito sa layong 535 kilometro silangan ng Kasiguran, Aurora. Bukas na umaga, inaasahan po na magla-landfall ito sa Cagayan area bago tahakin ang Apayao at Ilocos Norte. Nakataas na po ang signal number 2 sa Cagayan, sa Calayan Group of Island, sa Isabela, sa Northern Aurora, kasama ang Ilocos Norte, ang Apayao, Abra, Kalinga, ang Mountain Province at ang Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya at ganun din ang Quirino. Samantalang signal number 1 naman po ang nakataas sa Batanes Group of Islands, sa La Union, Tarlac, Pangasinan, Nueva Ecija, ang rest of Aurora, ganun din ang Zambales, kasama po ang Pampanga, ang Bulacan, ang Northern Quezon including Polillo Island. Ganun din ang Bataan, ang Rizal, Laguna, Camarines Norte at Camarines Sur. At kasama na rin po ang Catanduanes at maging ang Kalakhang, Maynila o ang Metro Manila ay nasa ilalim ng signal number 1. Para sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang sa aming website, ang untvweb.com. Ingat po yung mga kababayan natin dahil pangalawa naman ito after ni Karen, sinundan ni Lawin. And kuya, may chance nga raw pa na maging super typhoon itong si Lawin. So kung hindi na kailangan lumabas, sa bahay na lamang po. Ay gawin ho natin ang mga kaukulang pag-iingat para hindi tayo mapalapit sa mga disgrasya. Yan po ang mga hataw na balita ngayong araw ng Miyerkules, October 19, 2016. Susunod na ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.